Praise your name forever, Father. We give you back the glory, the honor, and the praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalaygon ka, mahan, so walay katapusan. Praise your name, praise your name, praise your name. Hallelujah, hallelujah. Mga kaigsunan, kitang tanan sa makusganon na pagpasalamat ug pagampo atong ihalad kining adlaw sa mga mana nga atong dawaton karon sa ngalan sa atong gamhanan nga amahan, kitang tanan. Hallelujah. Praise the Father's almighty name. Hallelujah. Amen. Malipayon ba ang tanan karon? Kung kamo malipayon, atong tagaan og makusog nga clap offering ang atong gamhanang amahan. Kamusta imong silingan, na ang amahan manalangin kanimo. I'm sending my special kingdom greetings to all the KLCs all over the world who are joining with us today. Ang mga dapit sa kangit-ngitan kauban ni Lucifer karon nagmugot sila tanan. Kay dili nila gusto nga ang ginghariang nasod mulapnag, muuswag, mukuyanap sa tibok kalibutan. Pero magsige na lang silang mugot. Kaya di magiging mapugnan. Mukuyanap mangyod na, muuswag mangyod na. Ang tanang dapit sa kangit-ngit akong abuton, ako nang hayagan. Kay dili na si Satanas may tag-iya sa kalibutan karon. Ang appointed son may bag-ong tag-iya sa kalibutan. Dili na pud siya ang tag-iya sa tanang kalag. So mag-enjoy ka, Lucifer, sa imong nabiling panahon nga nag-enjoy ka sa pagpuyo sa imong mga anak sa kangit-ngit. Pero abuton ta mo, kay ang tanang kalag ninyo sa kuwa manubag. Dawaton natog dili, mo na ang kamatuoran. Daghang di makadawat ana, nasa kuwa, pagion, samahan ang mga kalag. Sa una nga wala pa ko, sa relihiyon o denominasyon, naginunahay sila nga dito pagion ang kalag sa ilaha. Ako hindi ka muapil sa ila, kay sila'y tinuod. Ako'y tinuod nga simbahan. Ako'y tinuod nga iglesia. Agi ka dito sa ila para malangit daw ka. Wala na, sirado na ang church age. Dili na ipaagi sa inyo ang kalag.
nakaproduce na siya og anak nga iyang puy-anan. Dili na ni relihiyon, dili na ni denominasyon. Tinuod na ni nga puy-anan sa amahan. Nakakita na siya residensya karon. So ang panahon sa paglimbong ni Satanas human na. Ngay paagi sa nagkinaraiya nga mga pag-angkon. Ngunang ang binuang nga iyang plaster sa tutubangan, debate. So may gitudlo samahan nga makaluwas. Debate o pagtuman? Tanaw ang limbong ni Satanas, tanaw ang kabuang ni Satanas sa kalibutan. Gimesmerize niyang tao, pinagi kunuhayog ka ng debate. Pag nigunit kag pulong sa Dios, sa church age, ang tao buta. Dili kakita sa kamaturan. Mauna nga murag, himon lang manok-manok ang pulong sa Diyos. Pa-bright tay kunuhay kung kinsay kabalos Biblia, mo debate, mo kutlo, pero wa gyud naghisgot og tumanon ang Bible. Wa gyud maghisgot nga tumanon si Jesus Christ. Naghisgot ba sila? Wala. Didto ang mga tao nagbahin-bahin, nawari ang pulong sa amahan nga kinahanglan tumanon. Wala na makita ang pulong ni Jesus Christ nga nagingon sa iyang standard sa kaluwasan, dili ang tanang mutawag nako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Di ba basta magtukod kag relihiyon ang tumong nimo para makasulod sa gingharian sa langit? Di ba that's the purpose of religion and denomination in the church age? Nganong na relihiyon? So may saad ng tao, uban mo sa mua kay malingit mo. Kaya nga mo may tinuod. Pag antunin mo dito, you don't find Jesus Christ and His words there. Papugihay sila dito sa mga gimmick nila. Pero di ninyo makita si Jesus Christ dito. Itago. Gigamit lang siya, iyang pangalan, gigamit pati ang pulong gigamit. Pero huwag kakita sa tinuod. Sa aran ka, diri ka sa kumuha, kay kami permi daog sa debate. Maunang kami ang tinuod. Hindi po isa, kami ang pinakadugay na, tiguang na, kining among pagalagad. Tanaw mang masimbahan na mo, gilumot na. Maunang kami ang tinuod. Dari mo sa mo kay parting gwapuha sa among mga building. Ana ang permi madunggan nimo. Pagsulod nimo, nagtukang malangit ka, samtang buhi ka, wa makakabalong na ka sa langit. Sa aran ka, hindi ka patay nimo. Pagpatay, bendisyonan dayon ka o kaya serbisan dayon ka. Magpasalamat ta kay nalangit ng atong igsoon. Di naman to kabalik. Para mo hingon, hoy, impyerno ba ako? Di na to kabalik. Hoy, impyerno ba ako? Maghilak na lang to sa impyerno para itong dato. Magingon, kano sa pa ka magpadala og tinuod dito para mali ang mga nalimbungan namong mga kaigsunan, tanan sa religion o denomination, makamata na. Naluoy ang amahan. Sa kaadlaw na ay gipakatao nga lawas. Gagitudlo niya nga mahimong iyang puy-anan. Puy-anan sa iyang mga pulong. Puy-anan sa iyang mga pulong. Nga ang iyang pulong mahimo ng tao. Word made flesh. Sa ila, walay nahimong word made flesh. Nahimo bang word made flesh ang Matthew 7:21 sa ila? Wala na, wala mo kadungogan na.
Pero ang standard sa kaluwasan nga si Jesus Christ, gigamit yung pangalan apan gitago ang iyang mga pulong. Bisaya lang sata. Anyway, daghang kay naghangyo nga mag-English ko. Mga English, pasensya na sa mo ha. Kay dugay na baya ako nag-English. Tagsara man ang English nga di makasabot og Bisaya, kadaghanan makasabot na mo, kaya na may translation. There is translation, so just indulge me in speaking my own dialect for the while because it is the Father's will today. Gitago iyang pulong, gitago ang iyang pagtuman. Ang iyang tudlo, nga tumanon iyang pulong, gitago na, wala. Hantod gipakatao ko, gitudlo ko, ang akong inahan, gitudlo nga may mga anak, kung usa ka lawas sa hentil, ngayang mapuy-an. Sa una, asaman ang balay sa Diyos. Sa church age. So may gitudlong balay sa Diyos sa una. Ang simbahan. Ang simbahan. O bitaw ng respetado ang simbahan, pero ang building respetado, pero dili respetado ang pulong. Ang pulong, gihimong mga bala para i-debate. Tapos istudyuhan nila, pagkauman, maghinagitay na. Murag ka ng hagit gani nga, kanang tigbasay ta. Murag batawag sa Wild West nga, draw ta. Murag palalakihay ba? Ana ilang gibuhat sa pulong sa Diyos. Mao nang gibiyaan kining mga buangan nga gibinuangan ang mga pulong sa Diyos. Nga hangtod karon dili makadawat nga dunay anak nga puy-anan sa amahan o sa iyang mga pulong nga i-deliver ngadto sa mga tao nga wala gyoy pabor-pabor kundi makita gyud ang himaya ni Jesus Christ sa iyang mga pulong. Karon klaro na gyud kayo ang kaluwasan. Nga samtang buhi ka, kabalo ka, luwas ka o dili. Kung mutuman ka sa iyang pulong o sa iyang kabubuton, luwas ka. Nakasulod ka na sa gingharian. Kung dili ka mutuman, bisan pag pulo na ka-Bible ang nalata sa imong kamot. Wa kay paglaom. Nanay judgment karon, makaila na mo sa kanding o sa karnero. Makaila na mo sa bunglayon o sa trigo. Makaila na mo sa butiti, daotang isda o maayong isda. Nakaila na mo sa mga dili matinumanon o sa mga matinumanon sa iyang pulong. So judgment has come upon this world. Because there is now a division between light and darkness, between good and evil, between obedience and disobedience, between the children of obedience and the children of disobedience, between the goats and the sheep. Kailan na mo? Samtang buhi pa ta, kabalutang luwas na ta, di ba? Simple kayo. Ingon ang amahan. Dili ang tanang mo, tawag na ko Ginoo, Ginoo. Pila man ang nagatawag o Ginoo, Ginoo karon. Parting daghana. Ang nagatuman lang ang makasulod sa gingharian sa langit. Maunang para mo qualify ko bisan gitudlo nako sa pagkatao pa nako nga mahimong anak
para ako mahimong matured nga qualified nga modala sa kaluwasan sa tanang kalag sa tao, gipaagi ko sa tubig sa bautismo o sa bautismo sa kalayo. Kinahanglan ako magmadaugon. I have to overcome. Even though I am a son, I learn obedience through the things that I suffered. Nakapasar. Ako ang unang nagmatinumanon sa 7 billion ka mga kalag nga naabuhi sa kalibutan karon. Ako ang napili nga ipaagi sa kalayo og napamatud-an nga ako mutuman, mukumit, mo-dedicate, mahimong loyal sa iyang pulong bisan bag-on sa pang kalibutan. I was able to overcome the serpent seed of disobedience against the will and the words of the Almighty Father. That's why I inherited all things from the 7 billion humanity na pamatud-an nga ako pinaagi, di lang sulti na, ni agi jud ko kalayo. 5 ka tuig, way puwas ang yawa. Na matud-an sa 7 billion, ako'y unang matinumanon, tanan siya, walay nahulog sa yuta, gagmay ug dagkong sugo niya. Ingon ko amahan, masabtan ko, dili, tumanon ko tanan, kay kining tanan, gikan sa imuha. So, ipadala ko niya sa tibok kalibutan, og nahimong puy-anan sa iyang pulong. Mao nang ingon siya, anak, ipadala ta ka sa tibok kalibutan. Daghan kong anak, kanaa pa, didto, naglaom, ngay sa kaadlaw, makakita na gyud sila sa kagawasan nga mahimong mga anak. Wa ka kaila sa ila, wala sila kaila nimo, apan inig kadungog nila sa imong tingog, maminaw sila og mosunod, kayang akong mga karnero nakaila sa akong tingog. Tingog ni Jesus Christ. Naa sa iyang anak nga puy-anan, dili day building ang pagapuy-an sa amahan, dili day relihiyon nimo, dili denominasyon, mangitag yun day sa og lawas nga mapuy-an. Sama 2,000 years ago, nagpatungha siya Hudyo nga lawas as begotten Son, Word made flesh, gipadayag ang kabubuton tanan samahan nga mao'y akong napanunod, atong napanunod karon nga mao ang iyang mga pulong. Walang tanaminaw karon sa iyang pulong. Wala lang ta nagtawag karon, Ginoo, Ginoo. Lord Jesus, I love you, Lord. Wala lang ta nagsultihana. Pagbautismo sa linibo ka mga bag-ong covenant members, unsa ang gitudlo sa ila sa paginulsol? Dili na ang inyong gusto o ang kagustuhan nato o ang human will nato, ang serpent seed sa pagtuman sa atong kaugalingong kabubuton ang matuman karon. Diri sa yuta ang iya na maoy atong tumanon. Ang kabubuton na samahan maoy atong tumanon. Woo! Malipayong kayo ang amahan magtanaw sa iyang mga anak. At last, doon na siya kaugalingong ginghariang nasod
nga ang iyang pulong mao ang nagahari. Nagapuyo sa sulod sa iyang katawhan. Diba, that is the law of the covenant. I will write upon them my statutes and commandments. I'll give them a heart, a new spirit, a new heart that will obey. No, na ni karon. So, samtang niya mo, itong mga bagong nabautismuhan, ako nagampo, naglaom sa pagampo, na pagkauman ninyong labang sa balod sa katubigan, arang itong nasa swimming pool, kayo ay balod. Pagkauman ninyong bautismo sa tubig, sa paghinlo, sa pag-surrender sa inyong gilubong na ang serpent seed sa pagtuman sa inyong kaugalingon, diri na mo sa kalayo ron. Baptism of fire. Ginawa na tanan. Paglutos, panghimaraot, bisan unsa ang espiritu nga moduol nimo nga mapangdol ka, nga dunay tendency mapangdol ka, kalayo na. Unsa man ang pagsulay nga moduol nimo nga may tendency mabugnaw ka o imong pagbigyan, kalayo na. Pamatud nga ikaw, dili ang imong confession, dili kahoy. Dili ka ng cheap materials. Kaya ang mga pulong cheap raman na. Cheap ra, di ba? Pastor, nahigugma ko nimo. Pila man, ang nag-awit-awit na sa kuwan, nagsulting, nahigugma sila nako. Karon, wala naman lang sila nahigugma nako. Pag-agi pa sa kalayo. Ang uban, labi kay mamantay sa sayop sa uban. Dali kay ka ubantay sa sayop sa uban. Ang kuyaw, bantayan, imong sayop. Unya, dili ako ipabantayon. Ikaw. Ang tanan na kaila na, ikaw wa ka kaila sa imong kaugalingon. Pag ipatubang ka sa salamin, bulingon di ka, mapangdol na. Nguyingon tayo, di naman ko kasabot, oy. Di ka kasabot, kay ikaw naman. Sa ubang buling sa uban, makasabot ka. Pero ang buling nimo, di nakakasabot. So, di nimo gustong i-surrender. So, ay mo pag-inulsol, dili tinuod. Ang tinuod nga pag-inulsol, ang imong unang atubangon, dili mo silingan. Imong kaugalingon. Manang karon, pag-agi sa kalayo, ang kalayo muhinlo. Ang kalayo musunog sa dapat masunog. So kung doon napatay pamatasan, nga itong naangkon sa serpent seed, gikan sa sinugdan nga mga batasan nga dili pa angayan, sunugon na tanan. Tanan na, kuwao na, sunog na, hangtod doon ay masunog. Bantay mo ng kalayo, ha? Di ba? Pagka na sunog, hangtod na yung masunog, sunugon na. Walang, ang bulawan lang ang mabilin. Ang mga tinuod lang ang nagsulting, bisan unsay may tabo. My heart is fixed. My mind is made up. Sige daw. Ato daw na ko subon may pagsulting. Tanan ta. My heart is fixed. My mind is made up. I will follow the Father's will no matter what. If I die here, I die now. But I will die following the Father's will. Labi nasultihon, nagwapay kalayo. Pero basta na ka nastungas kalayo, sige daw, sulay daw. Basig di ka nakatingog. Basta mo yung ka nga. My heart is not fixed. My mind is not made up.
I am doubting to follow the Father's will. Wala na no matter what. Biya na. Tapos backslide diretso. Pero nabautismo to. So, 1 Corinthians 3:10 matuman. So, welcome to the kingdom nation. Hold on to your crown. Guniti mong crown na nas kinabuhi. Kaya dahil kinggang nasod, tagaan kag espiritus pagtuman. Ibutang yun na, mahimo ni mong karakter. Kung ang karakter ni mo sa una bakakon, pulihan na, himoong matinodanon. Kung ang karakter ni mo sa una, musupak, pulihan na. Butang kag karakter nga, matingala ka. Matidumano naman kay ka. Kung mapay tason ka, kuwaw na. Tagang kag karakter nga, mapay nobsanon. Praise the Father. So, medyo ang atong title karon sa atong lesson sa Man of Revelation, ipagka-negative gamay. Pero it is what is needed. How? Dapat ang title is, How Not to Lose Your Kingdom Citizenship. Pero akong ikuwang not. How to lose your kingdom citizenship. Para ma-aware yun mo. Amen. Oh. The goal of spiritual growth, dito na natin makita. Basahan mga igsoon. The goal of spiritual growth, where we are born with the spirit of obedience to the Father's will, we are expected to grow. Growth is evidence of that. As we go through the process, our knowledge of who the Father is increases. The ultimate goal of spiritual maturity is that we become sons and daughters, conformed to the image of the firstborn. Praise the Father. Ako ang unang gihimong son. In the image of Jesus Christ. My Father. Through His words. So ang mugama nimo ang iyang pulong. Mao nang mubag-o sa imong characteristics. Kaya mo na may imong tumanon. Di ba? Oh, ako, nakakita ba ko sa kanang kanang kay Jesus Christ kung wala yang pulong? Bisan makita pa na ako siya, magpakita sa kuha. Muhingon siya, ako si Jesus Christ, nga gilansang sa krus. So what? Kung wala siya pulong gitudlo sa kuha. Magambak-ambak na deko, o muhingon sa tibok kalibutan, yay! Nakita na ako, si Jesus Christ, yay! Mao nang ipangita sa mga tapaw. Oh, milagro. Milagro. Mao na makakita lang, buko sa kahoy, nga murag pormag tao, huy, milagro. Mudala day kandila. Dito ta. Ampo-ampo na dito. Suswa, gawin kapuslanan. Bisan pag akong patunghaw ng akong amahandre, magmaterialize siya, kalit-kalit, pak! Uy, Jesus Christ, ang atong amahan. Niya, magsige lang siya, lakaw-lakaw dari. Niya, magsige mong panghilak. Wala, si Jesus Christ, na. Sige siya gana. Isa ka oras, sige lang siya gana sa inyo. Isa ka oras, sige po mong hilak. Walay pulong. Maluwas mo? Dili mo mahuluwas sa hilak. Maluwas ta pag nakapaminaw ta sa iyang pulong, unya atong dawaton, atong tumanon. So, ang spiritual maturity nga process, pagpadugang sa imong kahibalo sa iyang kabubuton. Pinaagi sa iyang pulong. Kamo nag-eskwela mo pagka college, kuha mong kurso. Kinsa may architect diri taas ang kamat.
Kinsa may doktor diri, taas ang kamot. Ay, so na itong doktor. Kinsa may mga engineer diri, taas ang kamot. Pilang engineer na ito diri? Ato mga engineer, taas ang kamot. Isa lang? Atuwa sa likod. So wala pa mo ma-engineer, nisulod mong college, kabalo na mo daan sa engineering. Pila katuig ninyong giangkon ang knowledge para masulod sa inyong utok aron ma-qualify mong ma-engineer niya, makatake mong board exam o bar examination kung lawyer ka para mahimo kang tinuod nga lawyer. So, imong gradually tigumon ang kaalam ug ang kaibalo ug ang pagsabot sa mga lesson nga gitudlo sa imong teacher dito sa school. Unya dili lang kutob ka sa nagtuon, kinanglan ipaagi ka og test. Ang test mao na ang kalayo sa mga profesyon ngayong naangkon. So, ang spiritual growth is a process of the accumulation of knowledge of the Father's will. Kung wala siya'y pulong, unsa may mong naibawan? Maura na yung mong naibawan. Lord Jesus, you're my personal Savior. Amen. Luwas na ko. Ana ba ang pagka-graduate ninyo sa architecture? Pag-sign ni mo na, nag-enroll ko architecture, nag-student na ko sa architecture, yihi, architect na ko. Wa eskwela-eskwela. Tungod kay ikaw, nagpirma na og application, nag-eskwela ka pagka-architect, human na, graduate na. Alimang ka ng kabuwang sa relihiyon. Basta gi-mention him, Jesus Christ, you're my personal Savior, come into my heart, luwas na. Ako man po, pagka natao yung mga anak, bautismuhan, luwas na. Karon, nabulgar na tanan. Puro na gisweep sa baha sa kamatuuran. Giwala na tanang mga sagbot. So, dili pa igong nabautismuhan ta, ipagit as kalayo kung tinuod ba tagdili. Kay dili madawat sa langit ang mga bisan mag-confess, lalimang ka, there's kingdom, nag-confess ka na ha. Lord, not my will from now on, but your will be done. Pak! Magsugod na yung kingdom citizenship. Pero dili pa naigo. Agi jud ka, walay exempted baya sa kalayo. Walagi exempted. Kamong tanang niya diri sa kingdom citizenship sa gingnahariang nasod. Ang tanang niagi kalayo, nagaagi kalayo, niagi kalayo, nagaagi kalayo, ug muagi ay pa sa kalayo itasang kamot. Kita tanan, di ba? So kinsa may mong kalayo karon? Ano ni tanaw man ka sa imong coordinator? Tanaw lagi mong silingan. Wa ka agwantas kalayo, sunog. Bisan pag dugay ka magtago-tago sa kalayo diri. Tago-tago ka, dugay kayo. 8 ka tuig, nagtago-tago ka. Pero doon ay panahon ang kalay mo yun. Asa naman ka? Asa naman ka in taon? Wala ba yay exempted? Pangitaon, jud ka. Bisan mo tago ka pa. Andama ang inyong kaugalingon nga mo decide mo nga maglig-on ug moingon, amahan tabangi ko kaya ko mulahutay sa pagatubang sa akong kalayo. Woo! Galatians chapter 4
verses 1 to 7. Gusto na akong participate mo tanan sa pagbasa, ha? Kung Bisaya inyong Bible, Tagalog o English, o kung sa panglingwahe, please read Galatians 4, 1 to 7 as they are displayed on our LED screen. Okay, begin. Pagkatapos, muingon ng mga kanding, dili ta mahimong anak. Kada gitago na ni Satanas sa ilaha. Karong naanay lang mga mata, di sila kadawat. Di kadawat. Kaya di man na sila gustong musulod yun sa kanang tinuod. Sige lang sila limbong sa ilang kaugalingon. Among relihiyon may tinuod. Pagkamatay na mo, tumig langit. Okay, sa may nibalik sa inyo, ano yan itong langit? Nabay niya itong langit, namatay sa inyong relihiyon, ibalik ko ngayon. Nakakita ko biya ako sa langit. Sige, padayon mo sa inyong relihiyon kay mga to tatanan dito. Naa sa impyerno. Mga na nagulat ang mga kalag kung kano sa mutungha ang mahimong anak. Ephesians 4:13 to 14 sa Bisaya na diretso para di tamalangan og time. Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo o sa kahibalo. May tungod sa anak sa Diyos. Saan niyo pagkaibalo sa kuha kung ako'y pulong? Saan ba niyo pagkaibalo kay Jesus Christ? Saan ako pagkaibalo kay Jesus Christ? O ako tudloy siya yung pulong. O makakabot sa kahamtong sa pagkatao. Kanang niagi kagkalayo, muhamtong yun ka. Sa sukod, sa gidakon, sa kahupnganan ni Kristo. Ang kahupnganan ni Kristo, kutob sa iyang natudlo nga pulong, madawat nimo. Aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa. Kay kung bata ka, nanay mong imong desisyon. Nga igatuya-tuya o gigaliyok-liyok sa tanang hangin sa tuluuhan. Nga nang karon nga mga anak na tasamahan. Madala pa ba ta og laing mga doktrina? Madala pa ba ta og mga debate-debate? Pinaagi sa lipat-lipat sa mga kanang debate, lipat-lipat na. Kana bang asang bula, direyo dito. Lipat-lipat na sa tao, lipat-lipaton ka. Lipat-lipat sa mga tao nga batid sa pagmugnag kasaypanan. Batid sila sa pagmugnag kasaypanan. O dili na ta madara pa. Pabita ng sigig bira mo sa mga hangin o mga bagyo sa paglutos. Tanaw, walay natarog ninyo. Amen. Pero kung taphaw ka, tarog jud ka. Madala ka pa, hanginon ka, awa kay unod, dalagyud ka. Kinanglan, ang kanang tanang mga tahop, manglupad na. Tagaan, tapamugpako para mulupad. So that is the reason why we have to be matured. Para lig-on ang inyong pagtindog. Pareha sa anak. Tanawan ninyo mga hangin, bagyo, ulan, baha, niagi sa anak o sa iyang pangalan. Niagi na lang ang bagyo, ang baha, naagyapon ko. Amen!
Nangamatay na lang ang mga maglulutos. Tigpanghimaraot. Tigpamalika sa kuwa. Nagyapon ko. Nagkagwapo pa adlaw-adlaw. Nganong pait kaayo ang kasing-kasing ug utok sa mga anak ni Lucifer nga dili gustong mutuman sa kabubuton samahan. Nganong pait kaayo? Kay silang niangkon sa balay sa una. Karon niabot ng tinuod nga manununod. O sila mga squatter lang. Akong inan. Et sa puera bisita, naog na mo, dalhan ninyo ang inyong mga kabuang tanang butang sa sulod sa balay sa akong amahan, dalhatanan, kundili panglatiguhon ta mo. Di ba niya ni Jesus Christ 2,000 years ago? Gihinluan ang iyang balay. Sa una ang balay, nagipuy-an katupang gibuhat. Mao to ang old arrangement sa worship. Karon gipadayon hangtod karon sa mga wala kasabot. Gihinluan niya, di ba? Gipanglatigo, gipanglintubaw ang ilang mga binuang dito. Mao gyapon ako kinamo karon sa espiritu. Panglintubaw na ako tanan. Ang tanang mga kabuang diya sa sulod. Kanang ilang mga lamesas, debate, gipangsipa ko na. Awa mo diri. Debate sa inyong mga mata. Dili na mao. Ang standard sa kaluwasan. Mga hambogiro mong dago. Hawa! Wala na kanang inyong relihiyon, dili na gamiton para ang tao malangit, kay piki natin nun. Roma 8:29 ngadto sa 30. Kay sila gila niyang daan, gikabutan usab niyang daan. Oh, di ba ako example na? Gila man ko niyang daan, pagkatao pa nako. Ang akong inahan, kadong tingog, anak ko na. Gila ko niyang daan. Gikabutan usab niyang daan. O ang akong ambisyon, pagbuot na ko, anong tuman. Kay gibutan naman ko daan. Okay? Nga may sama sila sa dagway sa iyang anak. Sa akong kaimtang, ang iyang anak diri is Jesus Christ. Kadtong mga pulong niya. Nga may sama ko sa dagway sa iyang anak. Naisama ba gyud ko? Sa spiritual na. Kaya iyang pulong wala na ako gipasagdan. Akong gituman. Aron kini siya may mahimong panganay sa daghang mga magsuon. Sa inyong kaimtang karon, kisay gamiton ni Jesus Christ para makahimo siya og daghang mga magigsuon nga parenyag dagway. Mugamit siya usa ka tawo. Relihiyon, asa dagway sa amahan niya. Wala. Mao nang gibiyaan na mo. Bisan sa ninyo fertilize. Bisan sa inyo bo. Wa na mo'y kinabuhi diha. Ang kinabuhi na tanan sa iyang anak. Karon, nganong niya ko, para ihatag sa inyo ang pulong sa kinabuhi, para mahisama mo sa dagway sa iyang anak. O kita, kamo, kung gibutan ko, gibutan mo sa mo, nganong niya man mo karon, gawan mo kaila sa kuha sa una. Kay kamo gitudlo na mo. Oh, nga mahimong tinawag. Pero magpapili sad mo. Kalayo. Di lagi mo maningog basta masulti ko kalayo. Ang mga bulawan, amigo nilang kalayo, di ba? So, pagkabulawanon ang imong intensyon o ang imong confession. Bahala kung sa imong itabo. Kung silang gikabot yung daan, iyausap silang gitawag. Di ba gitawag ta? O kung silang yung gitawag, iyausap silang gimatarong. Mao nang bisan, unsaon pagitsa og sala sa ako, gimatarong nako. Dili na mo dulot. Og sila nga yang gimatarong,
Iya usab sila nga gidala ngadto sa himaya. Glorification. I-glorify ko samahan. Woo! Klaro ba mga igsoon? An appointed time for the desired result. Although spiritual growth is not instantaneous, the Father does not want us to stand idle or lag behind. There's to be fervor and zeal in achieving what He expects of us. There should be no sliding back, but only moving forward, pressing toward the mark of the prize of this great calling. Okay? Dili inanali ang spiritual growth. Isa ba ka simana, nagsulod ka, Brother June, nahimo ka ng arkitek? Dayon, arkitek, o sa kasimanang tuon. Dili, dali-dali, di ba? Nanagyan po ng spiritual growth. Dili tayo gusto nga, magpabili na lang, ang uban, di na gusto bulakaw, kay kapoy na. Kisa may nagingon, kapoy, nako. Nagkangipangkapoy sa kanang spiritual growth. Kamo ba, physically, pagtubo ninyo, nagingon mo sa inyong kaugalingon, kapoy, nako, tama na ni nga 11 years old lang ko. Pagkagikapoy ka na, o sa sunod na, paktaylo. O na ngayon pag-ingon, kapoy, nako, kay papahuwayon ka na. Ay ko na naman, gusto na rin ka mo pahuway, dari na lang takutob. Backslide ka na. O sa ilas ni mong pulong, kapoy, nakayo ko. Gikapoy ba mo sa inyong pagtubo nga physical? Gikapoy mo kaon? Kinsa man gipangkapoy og kaon dire. Sa diyan pakaunong ka mo yun. Kapoy na ni kaon, oy. Wag yung ko'y taong nadunggan yung kapoy ang kaon, oy. Nya nga nung kapuyon man mo kaon sa pulong samahan. Nga maunay makapatubo sa ato. Nang padayon yod ang spiritual growth. Sama sa physical, di ba pugngan na? Kung mupugong ka na, slide back, patay ka sa spiritual. Manang wala gyoy atrasay. Pag pirma ni mo diri, di pa rin sa relihiyon nga, pwede ka mabalik, pwede ka, mura ka ng abat, pwede ka mo ato, pwede wala. Mura kag kalag, dili pwede na sa gingarian. Pag pirma ni mo diri, wala na atrasay na. Diretso ka. Inigatras ni mo, impyerno ka na. Tininod na ini. True commitment and dedication ni. Aron kamo sa katapusan, maangkon ninyo ang naa sa ako. Mahimo mong sama sa dagway sa iyang anak. Hallelujah. 2 Peter 1:10, Philippians 2:12. Diretso na ta. Busa mga igsoon, paningkamuti. Kisay maningkamot? Sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag. Nabautismo na mo, tinawag na mo. O pagkapinili kanang wagi na mo kalayo. Kay kung ninyong himuon kini, dili gayod kamo mahulog. Klaro mga igsoon. Perteng klaro ha. Philippians 2:12. Busa mga hinigog mako, kita tanan. Sige. Busa mga hinigog mako, maingon ang pamos sa kanunay, nagama sa tanon man, pinilako sa panahon ng mga ako na kaninyo. Kung dili na ba magaling sa panahon sa mga ako, wala niya kaninyo. Panlibasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaliwasan, uman ang kahadlok o pagpuro. Aha. Kinalang kugihanta. Namatikdan yung duha ka pulong Bisaya, paning kamuti, panlim basugi, o saan paning kamuti? O saan paning kamot? Kanang gasaka ka o bungtod.
Unsa may imong buhaton? Maningkamot. Ambot pasabot. Ayaw pa bakla. Nakapoy naman, oy. Wala naman, oy. Biraha ko, be. Sapnaya ko, be. Wala na sa gingharian. Paningkamuti. Usambot pasabot sa panlimbasugi. Kung bagang hutong sa mga tao, na dito ang price, ang pagkaon, unsay panlimbasog. Kung nagalangoy ka, unya, kusog kayo ang ago sa tubig, paingon sa imuha ang sulog, kusog kayo. Kung saan mo, panlimbasog, langoy, walay pabayot-bayot, matog langit. Kapoy naman, oy. Pagkay mo ipasagdan na nagpabayot-bayot ka, kapoy naman, oy. Kadugayan maanod ka, pag matani mo na nakasapalit. Imanin ang mga pulunga, paningkamuti, panlimbasugi, ninyo ang inyong kaugalingon kaluwasan, uban ang kahadlok o pagkurog. Praise the Father. The baptism of fire. Kitang tanan. The baptism of fire. In the kingdom of nature, we cannot discount the spiritual reality. There is cleansing, correction, discipline, and chastisement. There is baptism of fire to separate the gold from the dross, the faithful from the uncommitted, and the righteous from wicked. In the kingdom nation, dili nato ma-discount nga dunay spiritual reality, nga dunay paghinlo, correction, disiplina, o pagbunal, chastisement. Naana tanan sa kingdom. Mao ning gilikayan sa uban nga kalayo nga mo hinlo unta sa ila. There is baptism of fire, ang bautismo ng kalayo para ma-separate ang gold sa hugaw. Ang mga matinumanon sa mga dili matinumanon o ang mga matarong sa mga dili gusto magmatarong. I-separate yun ka. Bisan niya ka na. So, susihin yung kasing-kasing. Tinuod ba mo o dili? Committed ba mo? Dili. Loyal ba mo o dili? Obedient ba mo o dili? Pag dili, pagbisita sa kalayo sa imo, bye-bye na ka. Dili na ta magkita pag-usab kay masunog ka. 1 Corinthians 3:10-15. Kitang tanan sa Bisaya. Magbantay noon ang matang sa saon niya sa pagtukod ibabaw niini. Wala na ilaing pagkuranan na ikutang pa, bisan kinsa, gawas sa kimakita. Karon sa ibabaw niini maong at dunay magpapalayo sa lapit ng mga bato ang aminin kapaw o nagami ang binuhatas matang sa kita ang adlaw sa upo magpadayaman unya niini saglit ka tumadlawa magpadayaman pinaagi sa kalayo ang mao kalayo mao magpasulay sa binuhatan sa matangsa kung mulungtad man bisan isang buhat matungkol sa ibabaw sa katuranan nan siya magdawat ng ganting kung ang buhat bisan isa masulong ra nan siya makaagong kaintindihan apan siya maluwas bisan kadawat agi sa latas. Sa inyo na matiktanan analyzation. Walay laing patukuranan nga ang tao magpatukod, ang patukuranan si Jesus Christ. Walay laing ang iyang pulong. Kung ang uban magpatukod ibabaw nini, ingon ang atong Apostol Pablo, magbantay siya unsaon niya pagtukod. Magbantay siya unsaon pagtukod. Kayang binuhatan sa matagusa, pagasulayan pinagig kalayo. Tanan ang denominasyon ng relihiyon, gisulayan silang tanan. Nagtukod man na sila, gagamit yapon sa pangalan ni Jesus Christ.
Pero dili pulong ang foundation. Lahi ang ilang itukod. Pag-abot sa anak, gibahaan sila, way nabilin, bisan sa. Tumbatanan, anod tanan, sunog tanan. Individually sa Kingdom Nation, matagusan ninyo na may binuhatan dire. Pagtukod ninyo, pagbantay mo inyong itukod, tinod. Bulawan. Tinod ay inyong commitment. Dedication. Obedience. Loyalty. Faithfulness. Fruit of the Spirit. Sulayan mo kalayo ang binuhatan. Kung mulungtad, makadawat ka ganti. Mahimo kang leader sa kingdom. Dakoy mong pangalan sa langit. Kasi yung model. Nakalungtad ko sa kalayo. After that, gihimo kong anak. Manag-iyas tanang butang. Muna akong ganti. Kamog makalahutay mo. Mauna inyong ganti. Diri sa yuta, dako mo pangalan, sa langit, dako gyapog pangalan. Tanawang kauban na akong nakalahutay. Sila Sister Ingrid, Sister Terting, mga administrators na to, mga ministers. Muna yung ganti na to. Dire, kita gipadumala samahan sa iyahang bulaton sa pagluwas og kalag, kauban sa appointed son. Sa langit, unsay gihigtan dire, higtan sa langit. Diyan ko sa relihiyon nasa una. Dili na sa ila. Kay si Pedro ang gisuguan na, di man kasi magribulto. So dili na para sa ila, nga nagasimbag ribulto. Para na kay Pedro, o kinsay mutuman sa sulti ni Pedro. O kinsay mutuman sa sulti ni Jesus Christ. So karon kaya kung may manununodan na, kinsay akong higtan dire, hinigtan sa langit, kinsay giluwagan dire, giluwagan sa langit. Mao tong gihatagan ko kanang sa vision nako, dako kay book of life. Ingon siya, anak, isulat ay mong gustong isulat diha. Sige ko gunahuna. Dagan ang nasulat. Pero napay mga bakantig, daghan pa kayo. Isulat ay mong gusto. Sige ko gunahuna. Kinsa may akong isulat? Siyempre ako sigurado na ko, di ko mo backslide. Pero basig na ako isulat dire, unya mo backslide, problema. So sige ko na hangtod nga ang amahan, ipadayag niya sa tuwa ang pamaagi nga mahisulat ang pangalan nimo. Muagi day kag level of spiritual growth. Hantod mahimo kang anak. Pagka anak na ka, pwede na kang isulat dito. Di na ma-erase mong pangalan, kaya di naman ka mabackslide. Mapareha ka naman sa kuwa. Praise the Father. So kung masulog yung mong binuhatan, kung ikaw gusto maluwas, pahitan, 8 ka nakatuwig diri. Gwapo yung mong binuhatan, pag-agis ka layo, sunog. Niya, ikaw gusto po ka maluwas. Wala na kay tinindugan diha. Wala, ay naisip pa to imong sacrifice sa una. Sunog na to tanan. Dili na kamo mo balansya to. Nag-sacrifice ba ako sa una? Oy, kami may nauna diri. Bugat kayo, naniminto gani mi diri sa una. Wala gani mga makina. Kamot-kamot lang mi. Pati na mo ang kapuya. Wala na to. Sunog na to. Ikaw na lang maginusara karon. Gusto ka maluwas? Ngobit ang tagaan-tagaglaing papel. Nanong tagas number 10, masuna po kaguno. Kay pagsuway, wala na hugmak tanan. Manang tindog mo sa pagtuman, paningkamot, panlimbasog. Kaya mo yung paningkamot, panlimbasog. Kaya mo yung paningkamot, panlimbasog. Paningkamot, panlimbasog. Manang walay tapulan sa gingharian nga magpabilin. Kaya magpasap na gani silang kaluwasan. Babakride na lang ko sa anak. Na nabitaw ko dahil gingharian. Kauntulog na lang ko dahil. Daghan bitaw mi, di ko makita. Nakita ka kayang kalayo, mangita ginani mo.
Marcos 9:49 ngadto sa 50. Basa. Kaya matag sa pag-asinan o kalayo, ang halad inihaw, asinan sinusin. Ang asin mo sa kamaayong butang, apan ko ng asin mawalan sa iyong kaparat, usaon pamanimo sa pagpabalik ini sa iyong kaparat. Matuli ang asin, diya sulod sa inyong pagalingon, o pag dinaitay kamo sa usa-usa. Ipaday kalayo lang. Kay ang matago sa pag-aasinan. Og kalayo. Ug ang tanang halad inihaw. Ikaw, gahalad ka sa pagkulingon. Pag-aasinan. Og asin. Para na kay kaparat. Mura, tagbulad ani. Ang asin mauyo sa kamayang butang. Apan ko na ang asin, mawadan sa iyang kaparat. Yay. Wala na pagtuman ba? Di ba? Basta na kay kaparat, na kay pagtuman, na kay power to survive. Apan ang asin, mawadan sa iyang kaparat. Unsaon pa man nimo pagpabalik nini sa iyang kaparat? Bato niya ang asin diha sa sulod sa iyong kaugalingon o pag dinaitay ka mo sa usag-usa. Na kay kaparat pirmi. Nakay ka ng asin pirmi. Kada tilaw ni mo, nagyod kay ikabuga. Ana ang buta sa butana. Tanaw ng mga denominasyon, why mga asin? Wala yun. Tapos, unsa ang ilang mga akusasyon sa inyo? Pagbasa mong Bible, oy. Uto man mong kibuloy, oy. Pagbasa mong Bible, oy. Storyahe. Siguro kini yung mga tawhana, mga buta o bungol ni sila. Oh, dalimang ka, kita'y pabasa og Bible? Akong iuli inyong sulti. Pamasa mong Bible, oy! O niya tumana, oy! Pagingong way ribulto, oy! Pagingong way bayot makasulod sa langit, oy! Kabasa mo! Yapil na ako kamong mga tomboy, kay kauban mo diha. Anang kamong mga anak sa disobedience, tapos na ang inyong kapanahunan. Binuangan ninyo ang pulong samahan, gikan sa sinugdan, dili na pwede ninyong buhaton karon na. Mga kaanakan, diri sa kingdom, na ay pagbunal kay tinuod mga anak. Chastening of the Lord. Despise not the chastening of the Lord. Kita tanan. Despise not the chastening of the Lord. When one goes through the trials of affliction or the fire of correction is niceness, the purpose of which is to hold us and strengthen like a slave submissive to the Father. Mao na ang purpose sa koreksyon. Ang Pilipino kadaghanan di kasabot unsa ang bunal, unsa ang chastening, unsa ang koreksyon ng disiplina. Tungod kay kita, colonialized ta sa dugay panahon sa mga foreigners. Mga katsila, di gidaog-daog ta pirmi. Katapos, nisulod na pud ning mga Hapon sa World War II, gidaog-daog na pud ta. Sulod na pud ang mga Amerikanong puti, gidaog-daog na pud ta. Man ang kada dunay mga pagdaog-daog, ang tanan na lang pagdaog-daog sa tuwa. Karon itong hanganak, kadisiplina, usban na ninyong utok, dili ni daog-daog. Wala ko nagdaog-daog ninyo. Amen. Amen. Ang correction sa kingdom, dili daog-daog. Ang gidaog-daog, diri ang yawa. Mo bitaw mga yawa nga wala diri sige gresbak. Kay ngano sila may gidaog-daog na to. Wala ko nag-address sila, di ba? Puro tanawa, silang nasakitan. Nang nasakitan sila, kay si Satanas dili welcome diri. Ug ang iyang mga pagdaog-daog sa espiritual nga kabubuton samahan. So pagkagdisiplina ka, pasalamat ka. Pagkagikoreksyonan ka, dawata, pasalamat.
Pagkagibunalan ka, bisan sakit-sakit, salamat. Kay giangkon ka, ingon nga anak. Kay kung wala ka na disiplina o koreksyon o pagbunal, anak ka sa gawas. Dili ka angkunon, wala kay amahan dere. Oh, amen. So, kita ginamold, mura tag clay. O niya nata sa kamot sa ato amahan. Job 5:17-18. Aniya karon, bulaan ang tao nga pagabadlungon sa Dios. Usa ayaw pagbiyay-biyay sa mga kastigo sa kagahom. Kay siya magahatag sa sakit o pagabukusan. Siya magasamad ug ang iyang mga kamot maoy magaayo. Tanawa, mo nang gugma sa atong amahan, di ba? Kasabot mo, kingdom citizens. Aniya karon bulahan ang tao nga pagabadlungon sa Dios. Maluya ka badlungon ka? Moingon ka, unsa? Bulahan kayo ko kay gibadlong ko. Busaya pagbiyay-biyay sa mga kastigo sa makagagahom. Mo niyang sayop sa dagang nga backslide. Gibiyay-biyay nila, nagkakastigo sa ila. Wala man ninawag ang amahan diri para mo kastigo nimo. Mugamit siyang tao, di ba ako? O kaya ako mugamit og lain tao, mo disiplina nimo, manang coordinator nimo, bagsik kayo sa imuha, pasalamati. Salamat, Stera, kay wala kay ngisi-ngisi. Kastigo ka sa amahan sa kuwa, salamat. Kay siya maghahatag sa sakit. Ang bunalan ka, di ba sakit? Pero siya gyapoy mo bugkos. O gang imong tiil, may bilyako, piangan ka para di nakakalakaw. Pero siya gyapoy mo ayaw mo hilot. Pagka nakalearn ka na sa imong lesson, o wa ka ka-learn sa imong lesson, ang isa na pod, may piangan na pod. Di pag yung ka-learn, kamot na pod, may piangan. Hantod maka-learn ka. Okay? Siya magasamad, ug ang iyang mga kamot, maoy magaayo. Ay kabalaka, ug ang amahan, mao ang naghatag nimog sakit, o siya ang nagsamad nimo, way kamalakan, kay siya gyapoy mo ayo nimo. Kadugan, mamayo, gyapon ka. Woo! Hallelujah! Manang sa kingdom, kompleto na tanan. Manang diri, walay mga maramdamin, mga marurupok ang mga damdamin. Wala na diri. Gamay lang hangin, langaw nga hangin sa pagsulay, maluya dayon. Gisipon dayon sa espiritu. Di na dayon kabangon. Lanay pa sa oil nga gigamit na. Naluya ko. Nga naman. Lain man nagbatasan natong coordinator. Sige man lagpaning ka. Sige lagkasuko. Sige minupost na siya. Ibiyay-biyay ni mo. Ayaw, biyay-biyay. Ayaw mong coordinator, kung may bunal, pasalamati. Amen. Kung may latigo sa amahan, pasalamati. Praise the Father. Isaiah 64:8. Apan karon, O Dios, ikaw mao ang among amahan, kami yuta ang pulunod, ug ikaw mao ang among magpupulon, ug kami tanan binuhat man sa imong kamot. Kung unsaon ta niya pagbuhat, walay mo reklamo. Kung wapuhon ka niya, pasalamat ka. Kung medyo pangit mong pagkahimo, pasensya ka. Salamat gyapon. Mao na ang tanang dagway nato, dili pare-pareho. Na ay medyo gwapo, na ay medyo gwapa-gwapa, na ay medyo dili kayo gwapa, na ay medyo dili na gwapa, dili pag yun gwapa. Pasensya ta, kay siya tanan na naghimo sa tuwa. Amen? Oh, sa spiritual is the same. Siya gyapon ang atong amahan. Isaiah 45:9. Pagkaalaon kaniya, nga nagalalis bakit sa iyang pagbuhat, ang pika sa paliwala sa mga pika sa yuta, mamulong ba ang pulunod sa magbuhat kaniya,
Oh. Reklamo ba di ang kulo nun sa magkukulo ng mga sa mo yung ginahimo? Murag wa man kay kamot. Dili magiunana kita sa atong amahan. Kung sayang himuon sa tuwa, pasalamatan nato siya. Praise the Father. Romans 9:19 to 21. Oh. Di ta mo reklamo. Kay siya ang may kagahom sa atong tanan. Siya ang atong hari. Lapok lang ta. Kita yung giporma. Gikarataw sa ka lawas. So, sa paghimo niya sa tuwa, na mga himo niyang sudlanan sa halangdong kagamitan. O sa laing sudlanan alang sa timawa nga kagamitan. No, nay pang CR, nay pang labi. Kung naka sa CR masahin, pasalamat. Kaya dili man tanan nay sa halangdong kagamitan, di ba? Naisa ka ng dili halangdong kagamitan. O naay mga grass cutter lang hintawon pagkahimo. Maura na iyang kapasidad. Dili na ka mga ambisyon nga may mo pa kang international coordinator. Nabi tayo tigbulag mga bulak. Pagkita niyang Sister Ingrid o Sister Ting, naibog kay gusto po niya may mo international coordinator. Nabuwang! Ayan na paninguha, unsay kapasidad gihatag nimo, mao na na ikaw. Basta naa ka sa gingharian, okay na na. Woo! Praise the Father! Take heed lest you fall. Pagbantay. Oh. Basa. Take heed lest you fall. Spiritual maturity calls for a constant abiding in the Father. In His words, we should not fall into the trap of complacency and self-pride. We must keep in mind that the only sense of security that we have here in the kingdom nation is when we are at the center of the Father's perfect will. So ayaw pagsalig. Kanunay kang kinahanglan na sa sentro sa kabubuton samahan. Pagsalig sa imong kaugalingon, basig mahulog ka. 1 Corinthians 10:12. Usa siya nga nagadahom nga maayo na niyang pagkabarog, magbantay, basig mapukan siya. Busa siya nga nagadahom nga maayo na niyang pagkabarog, magbantay, basig mapukan siya. Ay kumpiyansa, kanunay kang kinahanglan mo susi sa imong kaugalingon, nga naka sa kabubuton samahan. Galatia 5:7. Maayo naman unta ang inyong pagpaningkamot, kinsa bagayon ang nakababag kaninyo sa inyong pagtuman sa pagkuran. Mayo naman unta ang inyong pagpaningkamot. Naningkamot mo? Kinsa bagayod ang nakababag kaninyo sa inyong pagtuman sa kamaturan. Ayaw pasagding na mo babag-babag. Ayaw pasagding na mo hinder ni mo. Dagan yun ka. John 15:6. Sama sa sanga ug malaya, ug ang mga sanga pamuniton ug igaisa ngadto sa kalayo ug mga sunod sila. Padayon sa iyang kabubuton. Padayon sa iyang pagtuman. Proverbio 16:18. Ang pagkagarboso magaunas pagkalaglag ug ang mapahitas ong espiritu magaunas pagkahulog. Pagkagibadlong kasamahan sa iyang pulong, ayaw pagpagarbo. Ayaw pagpagahigulo. Tuman. Ang garboso sa tubahan sa samahan ang masinupakong ng espiritu. Rebellious spirit. Dili tayo na.
Kay mga hulog ang tanan nga gibadlong na ka, gi-advisean ka na, gi-istorya ka na sa tinarong, paggawas nimo, mangismid ka pa, asa ka paingunan na. Paingon ka sa kalaglagan. Mo nang daghang nalaglag nga parewan ang dugay na dinhi. Kay di na mo tuo kadugayan og pagbadlong. The wicked will be cast out. Ang dili matarong diri igarsilibay. Kitang tanan. In the kingdom nation, the purging and cleansing continues until there is no more room for the serpent seed to thrive. All forms of unrighteousness and hypocrites, rebellious, undecided will be cast out. In the kingdom nation, sa kingdom nation, ang paghinlo o ang pagpamutol, magpadayon, hangtod wa nay lugar ang serpent seed nga dako pa siya diri o makauswag pa siya diri. Ang tanang porma sa unrighteousness o pagkadili matarong, ang mga salingkapaw, ang mga rebelde, ang mga undecided, they will all be cast out. Pagawason silang tanan. Mao ni ang parable of the tares and the wheat. Mateo 13:37 ngadto sa 43. Basahon nato kitang tanan. O kanila nagubang siya na nagaingon, ang nagpugas sa maayong binhi, mao ang anak sa tao. Ang uma, mao ang kalibutan. Ang maayong binhi, mao ang anak sa sanarian. Ang mga buglayon, mao ang mga anak sa nautan. Ug ang kaaway nga nagasabot, kanila mao ang yawa. Ang ting-ani, mao ang katapusan sa kapanahunan. Ug ang mga makaani, mao ang mga magduda. Busa ay kutuan ang mga buglayon, pagkaiton o pagsulugod sa kalayo. Mao man usab kana ang kinabubunya hindi katapos na sa kapanahunan. Ang anak sa tao magpadalaon niya sa iyang mga manluluda o ilang kakupon o kakuton paggawas sa iyang hiliran. Ang tanang hinungdan sa pagpakasala o ang tanang mapagbuhat sa kadakutan. O ilang ikasbay kini sila ngadto sa mundo nga magkadilaan. Dito ang matao nga nagpangilak o managkagod sa ilang mga ngipon. Mao na ang nagkahitabo sa gingharian. Mga bunglayon, ang mga dili tinuod, panguhaon pa na, pagawason na. Kung ay mo katingala, og daghang diring ginapagawas nga mahal may nagpagawas. Kana bitaw tagang kasing-kasing mamuto, so niya ilabay imong bag di askural, mao na na. Saling kapaw ka, basta nga na ka, bisan dugay ka na doon, physical lang imo ha. So, timanin ninyo, dynamic ang pagtuman ani. Nagakatuman adlaw-adlaw. Mga nang dili-dili padaghanay nga quantity, dili. Quantity, okay, gapon. Basta quality. Quality ang ipangita sa mahan. Dili lang quantity. Kasabot mo mga igsoon? Amen. Nya, 43. Unya ingon sa adlaw sila ka mamataron dito sa gisarian sa ilang amahan. Ang may mga daluggan madugog inahanglan magpatay. Sa diyang mahinluan na. Sige, hinlo adlaw-adlaw. Ang mga bunglayon, ang mga taphaw, ang mga rebelde, ang mga dili matinumanon, pananggalon niya ang mga bilin, mga loyal, dedicated, committed, obedient, musidlak na sila sama sa adlaw sa gingharian sa mahal. Okay, the wretched state of those who have fallen away. Basahon na to. There will be judgment for those who have gone back and have willfully renounced their allegiance to the kingdom by siding with enemies who oppose the appointed Son. Error and rebellion are like a trail, and in their hearts is placed darkness that is beyond the possibility of repentance. At dunay paghukom sa tanan nga ning balik sa ilang mga kaugalingong suka, onya sa tinuyo ilang gi-renounce ang ilang allegiance sa kingdom og sila nakig-apin dito sa kaaway nga nagasupak sa appointed son. Ang ilang grabing rebellion parehas ni sa pagluib ni Judas og sa iyang pagluib gibutang ang sa ilang kasing-kasing gibutang na ang pagkagahi
nga dili na sila pwedeng maghinulsol pa. Kay ilang gilansang pag-usab ang kaayo sa anak. Hebrohanon 6:4 ngadto sa 6 atong basahon. Ibahin niya ang mga tao nga sa makausa na lang naganaw ta, nga nakatilaw na sa langit ng gasa, o nakaambit na sa Espiritu Santo, o nakatagamtam na sa pamaayo sa pulong sa Dios, o sa mga gahom sa kapanahunan sa malabot. O unya, manang malibog sila, dili na gayon mahimo ang ambal pabalik kanila kung paghinulsol. Samit tuyuan manila ang paglansang pagsab sa anak sa Dios, o pagpakaulaw kaniya sa yaga. Dayon. Imposible na. Sa diyang gipakaulawan nimo ang anak, unya imong testimony, imong gibali, blasphemer ka, wa na kay kaluwasan. Di na ka pwedeng pabalikon pa. Hebrohanon 10:26 ngadto sa 31. Magamadayon sa sinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kaibalo sa kamatuoran, wala na'y naibilit pa nga halad inihaw tungkol sa mga sala. Kundi ang usa na lamang ka makalilisang ang pagpaabot sa hukom o kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. Ang tao nga makalapas sa kasuguan ni Moises, magapatyon sa walay kapalaboy, pinasikan sa pagimatuod sa duwa, tulo-tulo ka mga saksi. Sa inyong paggunang-una, sa kalabi pa, mabugat gayon sa silot nga mahiaguman sa tao nga magayatak sa anak sa Dios, o magpakawalay bilis sa dugo sa pagsisaan na pinaagi niini, gibalaan siya, o magpapanamas-tama sa Espiritu sa grasya. Kay kita nakaila, isa ngadto siya nga nagaingon, ako ang panibalos, ako mao ang magbayad, ug sa Ginoo magahukom sa iyang katawan. Mo'y buta ang makalilisang ang pagkahulog ngadto sa mga kabutong sa Diyos. Warning sa tuwad tanan na. Amen. So sa dihang nakadawat na ta sa grasya, sa kaayo, ayaw gyud ninyo tamaki ang grasya sa amahan pinagi sa anak. Kay makalilisang ang abuton sa tao. Judgment ang may tabo. Bisang gani ka ng mga tagagawas, pagka na namastama sila karon tungkol sa June 18 nga pinadayag, tanawan ninyo, hinanali ang judgment mabot sa ilaha. Diba mga ison? Mahalang naka-helmet ka, inigbangga nimo, buak yun imong ulo. Bahalag ligo nimong lawas, lamok lay gamiton. Dili ko barangan, ha? Basi kayo yung pagtuon, nagsugo kog mga lamok para pamaakon mo. Pero lamok lang, gamay kayo. Manay mo patay sa imuha, kay nahukman ka na sa silot. Bahalag naka-helmet ka, mabuto ng imong ulo sa judgment, wag yun kay daganan. Mao nang pagbantay mo, labi na kamo nga gikan na dinhi o niya nahimong mga fallen angels. Luoy kaayo inyong kalag. May rabag magdugay mo ning kalibutana. Ang inyong kalag na sa impyerno naguna na. Kay kining mga pulo nga matuman ni. So, guniti pag-usab, pag-ayo ang imong korona sa kinabuhi. Pasahon na ito mga igsoon. For the kingdom salvation has a deeper spiritual meaning. It goes beyond repentance and baptism. It challenges us to endure until the end, keeping our faithfulness and loyalty to the Father without wavering. For kingdom citizens, salvation has a deeper spiritual meaning. It goes beyond repentance and baptism. It challenges us to endure until the end, keeping our faithfulness and loyalty to the Father without wavering. Para sa tuwa, ang kaluwasan, mas lalumpa kaysa bautismo lang o paghinulsol. Kini, nagahagit ka nato nga kina magpadayon ta hangtod sa katapusan. Atong gunita ng atong pagkamatinumanon o ang atong pagkamatinuuron sa amahan. Walay pagduha-duha. 1 Timothy 6:12. Bugno, ina sa maayong bugno, labot sa pagtuo. Madayuni ang pagtukod sa dayong kinabuhi, ngadto niini, itawag ikaw o nga ingunuan sa maayong sugsugis at ubang
Pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Sa UFC, di ba? Bugno yun. So, sa inyo nakita niya lesson nato ron. Paning kamote, panlimbasui, pakigbugno, puro na ay kakugi, puro na ka ng aware ka, dili ka ng pa luya-luya, walay pa luya-luya nga matug langit, dili ta kabirahon, lison man na pa yung langit, biraha ko be, pasaan ako be, ilabay ta ka. Padayuni ang pagkupot sa dayong kinabuhi, nga ngadto niini gitawag ikaw, nga imong gihimuan sa mayong pagsugid sa tubakan sa daghang mga saksi. Ay mong testimony, gunitin na. Kay challenge ka ni Satanas, kasi mo testify kay, challenge ka. Bugno, murag UFC. Fight yun, sukol. Ikaw yung, ay kapuya na, oy. Hunong natagbugno, ayaw. 2 Timothy 4:7-8. Ibugno ko na ang maayong pagiguluhay. Tapos ko na ang akong pagdalagan sa lupa. Ikabantayan ko ang pagtuo. Sukad karon adunay gitatag na alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong kaniadto niyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili lamang manamaka, kundi usab sa tanang mga manghihuma sa iyang pagpayag. Gibugno ko na ang maayong pakigbugno ay. Natapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba. Gikabantayan ko ang pagtuo. Nabay nagdagan sa lumba nga, 100 meter das. Pagbutos pusil, bang, mudaog ka ba, paningkamot, panimbasog, pakigbugno. Aron ang purong-purong sa kinabuhing dayon, dili mawasay mong kamot, magunitan jud nimo. Ana kamilitante ang mga kingdom citizens. Revelation 3:11. Niya na siya, kupti pagayo ang nanimo, aron way makaagaw ana nimo. Ay mong pagka-kingdom citizen, gasa sa amahan na sa imo. Guniti. Amen. Ang naminaw o nagatuman, ang sasabi saya, manggialamon. Ingon si Satanas, ang maminaw mutuban, uto-uto. Ingon si Satanas, ang maminaw sa mga pulo sa mutuban, mga tanga. Ingon si Lucifer, ang maminaw og mutuban, og moingon sige, amen, amen. Mga buang-buang. Ingon si Satanas. Satanas, human na ang imong panlimbong. Satanas ug mga anak ni Satanas, human na ang inyong papel sa kalibutan. Panahon na sa mga anak nga matinumanon ang musidlak sa kahayag. Monang niya ko diri karon para pagpaibalo sa inyo nga kung doon na mo'y dapat dili mawala ang inyong kingdom citizenship. Balag mawala na tanan yung sinina. Mawala yung balay, mawala yung pamilya, mawala yung bana, mawala yung asawa, mawala ang inyong kwarta, mawala yung trabaho, mawala yung eskwela. Ayaw lang kawala sa purong-purong sa kinabuhi
nga usa ka kingdom citizen nga matinumanon sa iyang mga pulong. Woo! The songs are so familiar. I've heard them before. There've been days before the day I walked through the same door. The crossing of the hardened plain, the grinding of the wheel, and out behind the potter's house, there is always a field, always the field. The field is such a sad place, so covered with gloom. The vessels that were thrown there never see flowers bloom. They fought against the potter and resisted his will. There was no place else to put them but with the rejects in the field. That the power who works with me toils with nails scars. Here I am, Lord, place me on your will. I'll gladly stay to stay out of his field, out of his
to stay out of His fear, out of His fear. Amahan, salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong mga balaang kabubuton nga gitugyan sa imong appointed son ug ngadto sa tanan nga mga anak nimong karon naa sa tibuok nga kalibutan. Thank you, Almighty Father, for the entrustment of salvation and judgment to your appointed Son and to the manna of revelations that have become the fulfillment of kingdom citizens in your kingdom nation. Bless those that have now come newly into becoming covenant members and covenant citizens. Bless them, Father, that as they go through their baptism of fire, they will be given the strength, the resolute strength of dedication, commitment, obedience, and loyalty to do your will, as they can say and confess before the fire, in front of the fire, by saying, my heart is fixed, my mind is made up. I will follow the Father's will no matter what. Thank you for your words. Thank you for your words of wisdom and knowledge and understanding as manna of revelation that have strengthened the soul, the spirit, the mind, the hearts of those that have committed to follow you no matter what. Kingdom citizens, welcome to the kingdom nation. Welcome to doing the Father's will. Welcome in your fight, a good fight of faith, to determine to get a prize of eternal life through your spiritual growth. Thank you, Father. I give you back the glory, the honor, and the praise for also answering the prayers of healing, financial blessings, and continuous enlightenment to all the people that have joined me in this live telecast today. Bless them, Father, forevermore, in the name of our Almighty Father, our Lord Jesus Christ. And everybody says, Amen and Amen. Praise the Father.